Makikita natin yung emblem ni Rossi, ayun, nakakulay dilaw. Yan. Dito tayo ngayon sa Rossi mga idol para i-walk around review itong si Rossi TC Match 125. So sa naghahanap dyan ng pampasadang motor, available dito sa Rossi Kalilangan, Bukidnon. So ito na si Rossi TC Match 125 mga idol. Bago natin ikutan motor na to, alamin muna natin yung engine specs niya. So ito ay 125cc, naka 4-stroke, naka single overhead cam. Ito ay post-rod type engine. So ito ay carburetor type system pa lamang at meron itong 5-speed manual gearbox. Meron itong electric start, kickstart na starting system at naka air cooled yung cooling system nito. Merong max power output na 7.2 kW at 9,000 RPM at meron itong max torque na umaabot ng 8.3 Nm at 8,500 RPM. So ito yung kabuang looks niya kapag naka-side. So makikita natin yung emblem ni Rossi, ayun, nakakulay dilaw. Yan yung signature color nila. Meron siyang head na ganito, nakalagay yung macho sa taas, tapos naka-glossy black. Meron yung black, mayroon siyang red, tsaka may lining na white. So naka Euro 3 na rin to. May white dito na lining, may red, tsaka may gray, tsaka may black. So ito naman yung headlight niya mga idol, naka-square type. Ibutas dito, ayan o. So good for aerodynamics yan, tsaka lusutan na rin ng horn niya or busina niya para mas malakas siya. Valve type pa lang siya. So ito valve type. Sa kabilaan is naka valve type. Tapos maganda dyan mga idol, makikita talaga natin yung emblem ni Rossi dito. Ito RUSI. Meron siyang reflector sa gilid. Ayan o. So dagdag visibility ito kapag nagbiyahe ka sa gabi. Meron na rin siyang dito stainless na na fender. So equip siya ng rubber. So ito. So napaka-goods niyan mga idol kasi nga dagdag siya ng protection para dito sa telescopic force suspension niya sa harapan na hindi siya papasukan ng buhangin para hindi basta-basta magagasgas yung suspension niya dito sa harapan. So pagdating naman dito sa gulong niya, ito, ganitong gulong mga idol is good for balance yan. Ka-brand ito ng Yuanqing. Size ng 2.75 by 710. So standard yan mga idol para mas mabilis hanapin kung magpalit ng gulong after market. So dito naka-chrome, tapos makikita natin yung emblem ni Rossi dito, ayan o, RUSI. So naka-iantas siya mga idol, tapos naka-rim. So ibig sabihin kapag naka-rim ang isang motor, so automatic yan naka-tube type siya, hindi siya tubeless. So kapag nilong ride mo, so asahan mo dyan na pag napako siya, mapaplat talaga siya ng mabilisan. Yung braking system naman nito ay mechanical trailing drum brakes. Mas malupit din naman ng stopping power nito kapag in-adjust mo ng maayos. Tapos dito naman sa tangke niya, ito yung decals niya, napakalinis lang mga idol kasi nga konti lang yung decals niya. Ito lang, RUSI or Rossi, tapos naka-yellow, naka-black, tsaka naka-white. So may lining siya dito na red, tapos black. May white tsaka may green na konti. So yung tank capacity nito is umaabot lamang ng 9.5 liters tank capacity. So pwede na rin yan mga idol pang long ride. Tapos yung average fuel consumption nito is naglalaro around 45 to 50 km per liter. So ganito naman yung makina niya. Ayan, makikita natin dito yung RUSI or Rossi. Tapos naka matte black siya dito mga idol. Ayan, paikot. Tapos ito naman yung shifting niya. So binubuo siya ng 5-speed manual gearbox. Ito naman yung side niya, yung decals. Hindi nawawala yung black, may red, tapos may white, saka may gray. So R Macho TC 125. So meron siyang baterya dito mga idol sa loob. Tapos ito, singawan. Pagdating naman sa suspension niya sa likod, ito naka-stainless yung mga idol, tapos 2 piraso na. So naka-ready na talaga yan pang sidecar. Kung gusto mo pang kabuhayan ang motor na to, pwede. Kung gusto mo pang service, pang daily ride, pwede ang motor na to kasi matipid na rin ito pagdating sa gasolina. Pagdating naman sa likuran ng bahagi niya, yung tail light niya, ito naka-box type, tapos naka-valve type yan. Tapos dito naman sa signal light niya, sa likod is naka-flexible, tapos naka-valve type din siya mga idol. Ayan. Habang nire-registered pa sa LTO, ito muna yung maging temporary mo. So napaka-goods yan mga idol kasi sa ibang company, hindi mo makukuha to. So magbabayad ka pa ng 300 o kaya 200 para meron kang temporary plate number. Tapos yung fender niya sa likod is, ayan, naka-stainless din siya mga idol. So katulad sa harapan, naka-stainless. Dito sa likod, stainless na din. Tapos may extra siya na fender na plastic na flexible. Ayan mga idol. So hindi siya basta-basta mababasag. Dito naman sa chain niya, so ito ay naka-standard combination mga idol. Sa sprocket combination niya, sa engine, tsaka sa rear sprocket niya. So ibig sabihin kapag standard combination, pwede natin gamitin sa akyatan at saka sa patag. So kung gusto mo pang sidecar, pwede na rin yung standard combination ng sprocket niya. Pagdating naman sa gulong niya mga idol, may sukat ito na 3.00 by 710. So standard pa rin yan mga idol. Tapos dito sa kabila, ito yung suspension niya na dalawa, naka-stainless siya mga idol. Ayan. Tapos yung braking system niya sa likod, ganun din, naka-drum brake. Yung muffler niya, ganito siya. So galing doon sa block niya, papunta dito sa sa dulo is naka matte black. Tapos naka stainless siya na cover para hindi ka basta-basta
mapapasok kapag nasagi dito yung paa mo. So yung apakan ng ng angkas mo ito. So naka-rubber, tapos hindi din siya basta-basta magba-vibrate kapag nasa top speed ka na. So ito naman sa kabilang bahagi niya mga idol. So dito sa side cover na to is nandito naka-indicate yung air filter niya mga idol. So yung air filter nililinis din natin yan para hindi basta-basta ang madumihan, para yung mixture ng fuel tsaka air is maganda siya. Hindi lalamang yung gasolina, hindi rin lalamang yung hangin. So ito naman yung kickstart niya. So styleless kickstart niya mga idol. So napaka-goods ng may kickstart siya mga idol, kasi nga kapag na-drain yung baterya ng motor mo, so meron kang backup na kickstart. Ito naman yung grab bar niya, stainless. So pwede tayo magkarga dito ng kahit isang sakong bigas pa, kayang-kaya dito ikarga sa grab bar na to. So ito makikita natin yung pangalan na RUSI or Rossi. So sa upuan niya, hindi naman siya gaanong dulasin, hindi naman gaanong rough. So makapal, tapos pwede mo gamitin yung kahit anong texture ng pantalon mo dito is pwede. So ito naman yung tangke niya, naka glossy red. So ito naman yung manibela niya, sa stainless din dito. Tapos pagdating sa meter funnel niya, ayan, ka-analog type. So very friendly yung meter funnel niya, kasi nga ang daling basahin. Ayan makikita natin yung speedometer niya, yung odometer niya, ayan. Tapos yung turn signal lights niya, ito, left tsaka right. Tapos neutral nandito nakikita. Tapos yung high beam, low beam, ito naman mga idol. Tapos ito naman yung gear indicator. Andito na rin yung emblem ni Rossi. Pagdating naman sa switches, andito sa kaliwang bahagi, high beam tsaka low beam. Tapos ito yung turn signal lights niya, left, right. Ito naman yung horn or busina niya. So, dito naman sa kabila, ito yung head niya, on, off. Tapos, ito naman yung hazard light niya. So, napaka-goods kasi nga may hazard. Ito naman yung electric start niya. Ito yung price niya ngayong January 2025. TC125 Macho, 43,500 pesos. Tapos, ang maganda dyan, wala siyang down payment. So, straight monthly ka na. Yung 1 year mo is 4,710. 24 months mo is 2,795. 36 months is 2,155. So, may rebates na yan na 300 pesos basta updated ka magbayad. So, natapos na natin ikutan itong si Rossi TC Macho 125 mga idol. So anong masasabi nyo sa motor na to? So, sa mga user dyan ng Rossi TC 125, pakicomment naman ang feedback nyo sa comment section para mabasa natin. Kung ngayon ka lang napabisita dito sa YouTube channel ko mga idol, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa gagawin pa nating video. At like at follow mo na din ako sa pinakabagong FB page natin. Ito, Bukidnon Vlog TV 2.0 na tayo mga idol. So hanggang dito lang tayo, ride safe at ingat palagi.